DNR kasamang GMA News ang inaaning coral sa Pagadian City. May live report si Marisol Abduraman. Marisol? Gigi, tinungan ng mga marine biologists at ilang eksperto ng DNR at mga taga-BFAR ang bahagi ng dagat sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur kung saan dito umano itinatago ng mga nagbebenta ng corals ang mga naaani o na-extract ng corals. Kahit napakalakas ng ulan, hindi natinag ang Gigi, no? At matapos na isang oras naming paglalakbay, nakita namin ang tila napakaliit na isla sa gitna ng dagat. Sandbar daw ito na ayon sa DNR, indikasyon lamang na maraming corals sa lugar. Pagdating doon ng mga eksperto, walang sinayang na panahon, agad nilang sinisid ang lugar para hanapin ang mga itinago umanong corals na nauna nang nakuha. Sa ilalim, nakita iba't ibang klase ng corals na karamihan ay katulad ng corals na nakita sa bahay ng suspect na nagbebenta nito na si Rasco Earl na nung Wednesday ay sinalaki nga ng NBI kasama rin ang mga taga-DNR. Pero may mga nakita rin corals na extracted na gaya nga ng unang impormasyon na nakuha na doon lamang daw itinatago ang mga ito. Pero meron ilang Gigi na nakuha ng mga bagong harvest lamang. At patunay lamang daw ito na doon itinatago at doon mismo kinukuha ang ilang corals na ibinibenta. May bakas din daw kasi doon, Gigi, na talagang sirang-sira ang coral reef at talagang kita daw na may mga tinanggal na doon ng mga corals. Sira-sira na rin ito. Kaya sa assessment na ginawa nga ng BFAR, sinabi nilang naaabuso na nga ang lugar. Kaya naman, isinusulong muli ang paglalagay sa lugar bilang isang marine protected area ng sa gayon ay maagapan daw at hindi na lumala ang sitwasyon. Pag nasa ilalim na kasi ng marine protected area ang lugar, Gigi, tuluyan ng rather malilimitahan na ang mga mangingisda na mangisda doon sa lugar at talagang ipagbabawal na, bantay sarado na ito ng sa gayon ay hindi na muling makakuha pa ng corals. Samantala, aalamin naman, Gigi, ng PAOB kung saan galing ang mga stalactite din na na-recover din sa raid para matukoy naman nila ang extent din daw ng damage ng pinagkukuha ng kuweba. Dahil tulad ng corals, Gigi, bawal na bawal din kunin ng mga stalactite na tanging sa mga kuweba lamang makikita. Gigi? At Marisol, yung mga may pasimuno dyan sa pangunguha ng corals at iba pang marine resources sa lugar na yan, may nahuli ba itong mga otoridad? Yeah, Gigi, nung nagsagawa ng raid Wednesday, naabutan mismo doon sa bahay itong target nila, itong si Earl Rasco, na ayon sa impormasyon na nakuha ng NBI at DNR, has been engaging into illegal trade ng corals at iba pang mga critically endangered species for 11 years. So naabutan siya doon, nasampahan siya ng kasong paglabag sa Fisheries Code, sa Wildlife Act at Cave Act noong Thursday. At yun, siya lang kasi ang itinuturo doon ng mga suspect base na rin sa kanilang mga asset. Pero patuloy na inaalam ngayon, Gigi, yung kanya pang mga kasabwat, yung mismong mga kumukuha ng mga corals at gayon din yung mga kumukuha ng mga stalactite sa mga kuweba, Gigi. Pero initially, yung impormasyon ba sa mga bumibili nitong mga ito ay mga lokal o dayuhan ng mga parokyano? Anong impormasyon tungkol dito? Gigi, itong si Earl Rasco, napag-alaman kasi na nasa sa online o through internet ang kanyang pagbebenta. Hindi lamang dito sa atin, kundi meron siyang mga customer as far as Japan at China. Ang black corals specifically, Gigi, napakamabenta raw nito dahil ito ang ginagamit sa paggawa ng mga alahas. At ang red corals, doon daw sa China may pinakamaraming order nito dahil pinaniniwalaang pinanghahalo daw ito o sangkap doon sa paggawa ng gamot. So hindi lamang dito sa atin, kundi nag-export din siya ng mga corals at iba pang mga endangered species sa ibang bansa, Gigi. Maraming salamat, Marisol Abduraman.